Kaysa ditong malapit, pumunta ka roon. Sabi lang naman ng anak niyang tamad at palalo, hindi ko gustong malayo, mabibilad ako. Naibigay ba ng isang magulang ang sarap doon sa anak na tumututal? Ganyan ang ama. Hinahanap niya yung masarap para sa'yo. Subalit kung tumututol kang anak niya, may bibigay ba yung sarap na inahalwan niya at pinipili niya para ibigay sa iyo? Hindi. Sapagat ang tao'y makatwiran, madahilan. Subalit ang ama, makatotohanan. Buhay ba ang ama? Mga mahal, inyong pagnilayan kung katauhan ang nagtuturan, saan kaisipan ito binubungkal, at saan kaisipan ito daratal, at sino ang sa kanya'y magbibigay karunungan upang sa inyo'y idatal ang ganitong kapahayagan. Kaya't kung nililimin nyo't natatanto, malamang sa kayo'y makadama kaysa sa hindi makadama. O mga mahal, pag nilayan ang tinuran, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang ama? May pangangaral na may pakinabang na hinahangad lamang. Pakatandaan ninyo. Kung ang hinihingan mo ng pangaral o hinihingan mo ng opinyon sa buhay mo ay nakikinabang sa'yo, hindi ba makabubuti sa kanya ang sasabihin niya sa'yo? Subalit, kung yung hinihingan mo ay wala kang kinakamtan sa kanya at wala ka rin binibigay sa kanya kahit na ano, hindi ba siya makatotohanan? Mga mahal, katotohanan kung tuturan sa inyo. Ang Kristo'y nagbigay ng libre, ibinigay na walang bayad, nagpakatotoo. Kaya't ang sumunod ay naging tama at totoo, at ang umayaw na pahamak na tao. Ang kinamtan sa katotohanan ng buhay. Mga mahal, pakatandaan ninyo, kung pinakikinabangan mo ba itong kapwa mo ito, pababayaan mong mawala sa'yo. Subalit, kung ikaw ay may pagninilay at pagbubulay, wala mang pakinabang sa iyo ang kapwa mo, at nagmamahal ka naman, ikaw na minamahal, magnilay, magbulay. Buhay ba ang ama? Katotohanan ang saki tinuturan. Sa taong naghahangad ng pakinabang, ang hinahanap ay kapakinabangan. Sa taong naghahanap ng kaligtasan, nagbibigay ng buong katapatan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat sa pangangaral ay dalawang uri. Ang pangangaral na may pagmimithi at ang pangangaral na may pag-ibig. Katotohanan ang aking tinuturan. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang nasa kutlayon sa inyo ay pag-ibig na totoo, na may padamakot maging ganap sa puso nyo. Upang do'y mawari nyo, ako'y tapat sa inyo, maging lubos pagkilala sa Diyos Ama na totoo. Na di ninyo man masilayan, ni hindi nyo mahawakan. Subalit kung daramhin nyo sa buo nyong katauhan, kayo'y tuwirang kinukupkop, inaaliw na lubusan, pagkat di niya nasang may mapahamak isa man. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya dahil buhay po ang Diyos, sabi nga po kahit bungi ka, makakangiti ka pag masaya ang puso mo. Kahit naman napakaganda ng ngipin mo at tumawak at masama loob mo, pangit ang itsura mo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba yon? Sige nga po, maghahanap tayo ng masama loob at patatawanin natin. Maghahanap tayo ng tuwan-tuwa at patatawanan natin bungi. Kaganda, nakakatuwa siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa
tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Lahat ng ating mga pinagdaraanan, sabi nga po. Oh, di ba kayo dadala? Okay. Okay. Alam niyo po ako po katulad ko isang apo kunching, pag sinalang-alang ko yung baka magalit yung mga lagad ko, baka hindi po ako makakapangusap Pero pag dumalo wala akong magagawa. Malinis na. Napakabuti ng Panginoon. Kasi po, pag nasa espiritu ka, hindi po talaga panglabas na anyo lang ang nililinis. Ano po? Halimbawa po, naglilingkod ka, napakakinis ng suot mo, talagang para bang napakanit mo, napakaano mo. Pero, yung sinasabi mo, hindi dito, wala pong kwenta. Kaya pala ang Panginoon ay nagalit yung mga tao. Alam niyo po, noon sabi ko, kasama naman ang mga tao, ba't kaya nagalit sila? Hindi naman po pala lahat ay nagalit. Ano po? Hindi po pala lahat ay nagalit. Ang nagalit lang, yung hindi tumanggap sa Kanya. Yung hindi naniwala sa Kanya. Yung nagpupuyos ang damdamin na nagpapasikat. Na akala nila, nilalapastangan itong Panginoong Hesus ang Ama. Na akala nila, kalulugdan sila ng Ama kapag itong naglalapastangan sa Kanya'y papapatay nila. Subalit hindi nila alam, itong pinapapatay na ito, yung pala yung mismong ibinaba ng Ama na hindi nila napaniwalaan at di nila tinanggap. Naalaman nilang katotohanan ng mabiyak at dumagundong wala pa rin silang pagtitiwala nang dumapo yung kalapate na nagsabing, ito ang aking anak na kinalulugdan. Hindi pa naunawaan niyaon. Naghanap pa ng pruweba. Kala nila magagalak ang Ama. Kala nila tuwang-tuwa sa kanila dahil yung maton sa palagay nila, isang sutil na anak ay papako, pinapasa ng krus. Kaya sinisigaw? Ipako sa krus! Ipako sa krus! Sa halip na yung pinili ay yung pusakal. Hindi. Siya ang hinilera sa pusakal. Sa halip na magpalaya sa araw na yon ng isang bilanggo. Hindi. Wala. Itong Kristo na dapat siyang palayain, yung isang pusakal ang pinalaya. Tama ba, mamahal? Ano ibig sabihin nun? Ganyan ang tao, mas kinakampihan ang mali sa totoo. Buhay bang Ama? Maliwanag ang pangitain at katotohanan. Sino ang pinalaya? Ang isang pusakal. At sino ang pinako? Ang isang Kristo. Subalit sa mata ng Ama, hindi nalihim ang ginawa nila. Pinakita ng Ama, itong inalipin ninyo at pinaghirap para sa inyong lahat. Siya ang saki kinalulugdan. Buhay bang Ama? Ganyan ang tao.
mapagpasikat sa kapwa niya, mapagmagaling sa kapwa niya, mapagpakita ng puri. Subalit may malilihim ba sa Ama? Alam niya yung totoo at nagpapakatotoo. Kaya, hinamak man, ginawa man ang lahat, Ama ang nagpatunay, nagbigay ng katotohanan. Namatay man ang laman na tinatawag na katawan, subalit walang nawarak ni buto man lang ay walang nabali. Sa makatwid, pinapatay ng Kristo ang laman sa ibabaw ng mundo at binubuhay ang Espiritu upang makapamayani sa tao at maganap ang kabanalan, kabutihan ng kabtan. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Ganang kuntsing na pagkataot, katauhang pangtao. Hindi may lalahad, may lalathalang tinuran ko. Ganang kung sino ang nagdatal, nagluwal at pinaking dapat na matupad at maganap. Siyang sa inyo'y nagulat ng marapat. Katotohanan ang tinuturan ko, walang makatutulad at gagaya ni isa man, sapagkat di matutularan at walang gagayang nilalang. Subalit sa pamamaraan at kaparaanan ng Espiritu ng Ama, matututunan ng tao ang kalooban niya. At magaganap ang ikaw ay maging ganap bilang tunay kanyang anak. Kung tatanggapin mo lamang at magpapalaya ka sa lahat ng pagkaalipin sa iyong laman sa sanlibutan. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, panahon ng Espiritu. Tao'y tumanggap lamang, makalalaya ang may nasa. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya't mapapalad ang nakikipagtotoo. Sa di niya namamalayan, ganti dumaratal sa kanya. At ang lumbay ay maiibsan kay luwat man na pinagdusahan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sa marunong magbata, tuwirang makikinabang. Sa marunong maghintay, tuwirang aabutan. Sa nakikipagtotoo, kalwalati ay kakanta. O tao, mahal ko kayo. Nililikom at binabahagi ang bawat isa sa totoong nakiisa. Kung tatanggap lamang, makikisama. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Walang maglalakas loob na tupdin at gawin ito. Subalit nang dahil sa kaloob at paghahari ng Espiritu, sa inyo'y ibinahagi ang marapat, mga mahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandamay nakadama. Mga buhay kayo, sa pag-asang amay, buhay sa inyo. Sapagkat ang amay para sa buhay, hindi para sa patay. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Bakit ganito nga at sa gitna'y nakatitig ang mata? Pag sumakita ninyong makaakyat kayo sa piramid na tinatawag, at di ka makakaakyat sa tugatog ng tagumpay kung marupok at ikaw ay lalampalampas sa katotohanan. Kaya't kung ikaw ay nasa baba, pag sumakitan mong umakyat, hanggang maabot mo ang tuwirang rurok na kaloob ng Ama. O tao, pakatandaan ninyo, ang buhay ay pahiram. Kaya't piramid ang tawag. Nakapatag lamang kayo't patuloy na inaakyat ng Ama upang kamtin ninyo ang victorious
ng inyong buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Anuman ang kagulumihanan ninyo, anuman ang pag-aalala ninyo, takot sa buhay nyo, kung magiging matapat lamang ang puso ninyo, patitibaying totoo, kakamti nyong liwanag at galak ng tagumpay. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, sapagkat sinong nakipagtotoo sa Ama na niloob niyang marahuyot mabagsak ang pagkatao? Di bagat nang dahil sa pag-ibig niya'y gagawin ang lahat ng mabuti sa inyo? At yan ang pawang katotohanan. Kung niloloob ba niya na mayroong kayong dalahit pasanin, hindi ibig sabihin kayong mga anak na nakipagtotoo ay ibagsak at malugmok, kundi para kayo'y higit pang patatagin at pagtibayin hanggang tamuhin ang katagumpayan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, dito nasusukat ang kung anong uri. Pilak ka ba o ginto ang kahambing? Kapag ginto ang kahambing mo'y purong mula ang Espiritu Isama. At kung pilak, may kahalo ka. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama. Salamat po sa Ama. Ako po sa sarili ko talagang hindi ko sinusubukan ng Diyos, kaya lang tinitingnan ko po yung talagang katotohanan ng sinabi niya na siyang kagalingan. Yung unang pagpapabunot ko noon kay Doki isa sa bahay lang, sabi ko sa sarili ko, kaya nakaya ko yun, isa lang. Ngayon bagang parehas sa dulo, niloob po ng Ama. Purihin ang Ama. Nagpabunot po ako yung bandang pahapon paggabi na, mga 6:30. Para ako pagdating ng gabi, hindi ko na nararamdaman at kung ano man, kung may dugo man, tulog ako. Buhay po ang Diyos. Sinabi ng Espiritu, kasi sabi ko, check up lang, titingnan ko lang ako. Sabi niya, Apo, tanggalin na natin para sa gayon, kay wala nang namamaga, wala nang sumasakit. Nahiya ka ako sa iyo, malaki na ang utang ko sa iyo, siya po naman Eka. De pag ginano mo, yung babaguhin na naman ka ako yung akin. Sabi ko po, hindi po, basta anuin na natin para hindi na pasubali ko, anak, di baga Eka. Ano man Eka ang nagiging sagabal, pag inalis Eka, wala nang hadlang. Buhay ba ang Diyos? Sige ka ako. Sinaksak ko po dito sa tenga ko yung nakikinig ako mensahe. Alam niyo po, nabunot ang ngipin ko, hindi ko namamalayan. 2. Sabi niya, po, inom ka ba antibiotic? Hindi ka ako. Magmumubog ako ng daong bayabas na may asin. Purihin po ang Ama, walang kirot, walang sakit na naramdaman, wala pong dugong marami, subalit, ito po nakapagsasalita na sa inyo. Napakabuti ng Panginoon, napakadakila. Sabi ko, Ama, ito ang biniyaya mo sa akin, na sa dating buhay ko, naku po, Panginoon, baka titiisin ko ang kirot dahil takot ako magpabunot. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, dahil dakila po ang Panginoon, buhay na buhay siya, doon kanya tinitingnan kung papaano. Sabi ko noon kung mirutang mga paa ko, kung mirutang balikat ko, namagay mga ganyan ko, nalagpasan ito pa kaya ang bagangan, no? Salamat po sa Ama. Sabi ko, hindi ako magko-computer, magme-mensahe. Panginoon, di muna po ako gaganap sa internet dahil para hindi ako magbuka-buka ng bibig. Hindi po pala po pwede dahil may pasyente
dinala si kapatid. Di bababaan mo at bago bumaba, nangusap po sa mga alagad. Eh wala pa rin patid. Ano? Pero salamat sa Ama. Napakabuti po niya. Bakit po ito binahagi sa inyo? Hindi para magyabang. Hindi para ipagmayabang. Kundi para paglilayan po ninyo. Hindi ko po sinabing pag nagpabunot kayo ng ngipin, huwag kayong inom ng antibiotic. Yung para sa kirot. Wala po akong ano doon. Kaya lang ang pinakikilala ko sa inyo, yung kaiwagaan ng Diyos sa buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nagising po ako ng mga past 12, ano po? Ba, titingnan ko yung ano ko, may dugo pa. Sabi ko, nanalangin ako. Nagmumuga ako ng daang bayabas. Ininom ako ng tubig. Sabi ko, tulog na naman. Nagising ako ng, sabi ko, Panginoon, gisingin mo ako. Lumagpas ako ng alas 3. 3:20 yata. 3:20. Kasi nandiyan po nakatabi sa akin yung wall clock eh. Nanalangin. Tapos, namura po ako. May dugo pa. Sabi ko, Ama, nananalig po ako pag gising ko mamaya'y wala na. Purihin po ang Ama. Pag hiniling nyo po kasi ang kininan ninyo, yun ang tinatawag na angkinin. Dahil inangkin mo na, patag na damdamin mo, patag ang kalooban mo, yung isip mo, kaya nakakatulog ka. Pag hindi mo pinagtitiwala ang ganap, nananalangin ka nga, lito-lito pa, isip mo kaya, tendency nun, di ka makatulog. Ano? Yun po ang totoo niyan. Kaya kung kayo po ay nasa pagtitiwala, ibinigay mo na, tinulog mo na, patag mo na damdamin mo, panaligan mong gagawin ng Diyos mo yun. Dahil siya'y makapangyarihan. Ano po? Angkinin mo na, nagbibigay niya sa'yo dahil makakabuti. Panaligan mo na. Sapagkat alam mo na siya'y hindi magpapabaya sa'yo. Tama po ba? Naglilingkod ka sa Kanya ng tapat, naglilingkod ka ng totoo sa Kanya, gagawin ba niya yung mga hindi karapat-dapat sa'yo? Magagawa mo ba yung dapat kang maglingkod kung mayroong hindi maganda sa'yo na mangyayari? Di yung maganda mangyayari sa'yo, tama po ba? Baka naman sasabihin mo, Panginoon, gumaling na sana ako para makapaglingkod ako. Nung gumaling ka, hindi ka naman naglingkod. Ewan ko sa'yo. May ba ang Diyos? Tama po ba yon? Kaya, nasa tao ang pagtitiwala, nasa Diyos ang pagtitiwala at gawa po, gawin ninyo. At kahahabagan kayo at kaawaan ng Diyos na totoo. Buhay po ba ang Diyos? Di po sabay na mga anak yung isang alagad at isang asawa ng Kaps. Sabi ko, napakahiwaga ng gawain mo, Ama. Isang araw, 2 na sinilang. Nagka-birthday pa. Hindi naman nag-usap yung 2 na yan. At parehas na hindi nila alam yung petsa. Subalit nagkasabay ng anak. Di po ba napakabuti ng Ama? Kaya yun lang, may mensahe na po. Napakahiwaga. Kaya, iandaan nyo na yung inyong pagdalaw at ibibigay. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila po niya. Di po ba napakahiwaga ng Diyos? O kaya kayo, may dala kayong tubig, ano? Kailangan po, pinabebendisyon ninyo yan. Habang iniinom ninyo, ang sa isip at damdamin nyo, kayo gumagaling, magaling na. Hindi yung lagok lang kayo ng lagok, pabendisyon na naman. Tapos wala naman kayong, wala lang, para ka lang lumalagok ng soft drinks. Para ka lang bumili ng juice na ininom mo. Wala lang, dapat ninanamnam po ninyo. Tama po ba? Yung bang sa isip, sa damdamin ay naiiba. Ano ang naiba ng nakilala mo? Si Jesus na sa'yo'y tinatawagan na. Anong natanggap mo nang natanggap mo siya? Ano ang naiba sa iyong pagkatao? May naiba ba sa buhay mo? Naiba ba ang isip mo?
puso mo na iba ka ba bilang tao? Kung gayon ang iyong nakamtan, tuwiran ngang may naiba sa'yo, na tinanggap mo na nakipagtubo, walang dinit iba, ikaw sa Kristo. Kaya kung magkayong tao, iniba na ng Ama ang buhay mo. Kaya't huwag nang matakot ka, lumaban ka sa bawat araw. Ipapadama ng Ama sa iyo, kung gano'n siya kahiwaga o ano man ang sa'yo, dinaranas tao. Pag ang Amang mahiwaga, may magagawa sa'yo. Yan ang tama at tumpak na dapat niyong magawa. Huwag kayong magsitugot, huwag kayong manghinawa, huwag kayong mangagsawa sa pagtugon at pagtanggap ng mabuti at marapat, ng tama at tumpak, na ang Ama ang magagawan sa pangalang Jesucristo. Ibibigay sa'yo marapat o tao, ibibigay sa'yo tuwirang galak mo, pagkat siya'y totoo, di sinungaling, hindi pagkabula ang mga salita, kundi lahat ay walang pagkabula, kanyang mga ginawan na salita. Kaya't kapag ikaw na kanyang anak, ay lubos na sa kanya'y nagtiwala, makikita niya ang kanyang magagawa, patototohanan niya na siya'y mahiwaga. Ibibigay sa iyo ang kanyang kadakilaan, pagkat nasumpungan mo tunay na banal. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta po? Dadalaw na naman. Alam niyo po, ganyan ang buhay. Masarap makipagkapwa-tao. Yan po ang huwag niyong panghinayangan, pagsawaan, yung pakikipagkapwa-tao. Alam niyo po, kahit mahirap ka lang, kung mapakasarap mong makipagkapwa-tao, napakaligaya ng puso mo. Tama po ba? Totoong-totoo po yan. Yan ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, pakikipagkapwa-tao. Alam niyo po ba, gusto niyo po ba ipabatid ko sa inyong lahat kung anong uri ng ugali ng tao? Nasa Biblia po lahat yan. Yung taong hindi marunong makipagkapwa-tao, masama ugali. Para matawag kang mabuti, makipagkapwa-tao ka. Yung taong laging nakadakot, darating yung takday maubusan. Ano po? Sapagkat yung dinadakot niya, hindi dadami. Dahil ayaw niyang iladlad. Yun naman taong laging nakaladlad, wala na sa tama, wala sa hulog, kumbaga. Madali ding matigangan. Kailangan yung nakaladlad na sa tamang paraan, tamang pagbibigay din. Hindi yung, magaling makipagkaibigan niya, napakagaling niya, oo, napakagaling. Kahit utu-utuin, tara doon, mag-beer house muna tayo, patay. Kabait niya makisama, tara doon, mag-inuman muna tayo. Babae at lalaki yan, hindi lang sa lalaki. Hindi rin tamang bait yun. Kahunghangan yun. Tama po ba yun? Totoo po yun. Nandyan po lahat sa banal na aklat yun. Meron naman taong tipid ng tipid sa sarili. Naku po, may pera naman, nagpapakitang ayaw man lang manamit. Para bang nagpapaawa para bang
nagpapagaling sa sarili na kung ako nga may pera, hindi man eka ako magsuot ng ano. Mayroon po akong alam na gano'n. Aba, nagsisimba tsinelas na pangit, tapos nakikipag-usap. Pero may pambili naman. Tapos chismosa, sabi niya, eka, kung ako nga eka, may pera, ganito lang suot ko, siya naman eka, tingnan mo nga, nangungutang lang Ba't pinakialaman yung utang? Di man sa kanya nangungutang. Ano po? Ba't kaya may taong ganun? Ba't hindi mo isuot kung ano gusto mo isuot? Ba't di mo pabayaan yung kapwa mo? Hindi ka naman piniperhisyo. Tapos pag nagpunta sa kanya, alam mo ba, eka? Si ano eka yung nangutang sa akin? Diyos ko, mahal na ama, patawarin mo siya. Apo ko, Jay, sino kilala? Marami po ako kilalang ganun. Saan mo po nakilala? Ba't tatanong nyo? Di magchichismis kayo. Parang hindi tama yun. Pinakikita lang po yun ng espiritu. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng ama. Meron namang, sabi niya, magaling magbigay. Pagkatalikod, eka, gusto eka, tinanggap, pero saan ka naman, eka. Nabibigay ng Diyos na kapalit sa iyo noon. Ako, alam niyo po, pag nalaman niyo yung sikreto ng buhay, gagawa kayo ng totoo, ng tama, at marapat. Kayo ang magagalak. Buhay po ba ang Diyos? Meron namang pakialamera sa buhay ng may buhay. Pag pinakialaman naman sa buhay niya, ayaw niya. Naku, nandiyan po lahat yan sa banal na aklat. Nandiyan po lahat yan. Gusto niyo po bang itanong niyo kung ano ugali kayo? Pa, wag na po, hahaba. Uwi na tayo. Buhay po ba ang Diyos? Pero, kung gusto niyo po, babaybayin natin. Gusto niyo, isa-isahin ko kayo, pupuntahan ko kayo. Pa, gusto niyo pa? Hindi, wag lang kayo sumubok sa Diyos. Gusto niyo pa? Ikaw, gusto mo, simulan ko. Pag nasa bahay ka, paano ginagawa mo? Wala. Si Apo Kunching, di kayo kilala. Si Apo Kunching, wala ang alam sa inyo. Subalit, ba't narito kayo? Kay Apo Kunching ba? Kay Kunching ba? Hindi, si Kunching walang alam sa inyong buhay at walang kilala sa inyo, kundi yung mga kakilala niya dito. Pero kayong lahat, pag gusto niyo, lapitan ko yung madamot pag nasa kanila. Gusto niyo? Hindi, hinahamon ko lang po kayo. Gusto niyo? Kung gusto niyo po, sige. Gusto niyo, kukuha ko 3. Umamin ka lang. Huwag ka lang magpapatapang-tapang na hindi totoo. Kawawa kapag hindi ka umamin. Kung aamin ka, gusto mo. Subo-subo ka ba? O halika. Gusto mo? Iikot ako, kuha akong 3. Salamat sa inyo mga mahal. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tatandaan po ninyo, si Kunching hindi haharap sa inyo. Subalit, walang gawain ito at wala itong gawain ito at wala kayo rito kundi dun sa kasama ni Kunching. Nakasama nyo rin. Kung tatanggapin nyo, masisiyan kayo. Buhay ba nga ma? Nasaan ba yun? Nasaan ba yun? Nasaan? Nasaan yun? Tingnan nyo nga katabi nyo, baka nasa tabi mo, hindi mo nakikita. Hindi mo talaga makikita dyan. Suriin mo puso mo, baka nasa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Gusto nyo, lapitan ko yung daming hinanakit sa buhay. Gusto nyo po? Kaya hindi mabuksan-buksan, hindi makaunawa Tumanggap po kayo, magpalaya kayo, para makatanggap kayo ng mas higit na galak. Gusto nyo po, lapitan ko rin yung maraming tanong? Po? Gusto nyo po? Ayaw nyo po. Umuwi na tayo. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Hindi po. Kung si Kunching lang magtatanong sa inyo, hindi kayo hahamunin ng gayon.
Subalit kung makikipagtutulang kayo at lalapitan ko kayo at maaamin kayo, sigurado, yung sinasabi ko sa inyo, malalaman nyo. Tama baga? Tama baga? Tama baga? Hindi baga ha, baga. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagpalain kayo. Sapagkat ang Ama'y totoo, ang Espiritu Santo'y totoo, Kristo'y nakipagtotoo, ganap kayong tumanggap, mga mahal ko. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, at mapuspos ng katotohanan ng Ama. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Hey, buhe. Ano po? Tayo na po ba? Hindi po ako pwedeng magbendisyon muna. Ano po? Siyempre po, pag gumaganap po ako, wala akong nararamdaman. Kaya lang, gusto ko munang magpahinga. Ano po? Yung pahinga naman na hindi na kikilo. Sa ayoko noon. Gusto ko naman yung papahinga ko lang yung... Hindi ko po ipapahinga katawan ko. May pupuntahan po kami. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayo at may bukas pa sa inyong buhay. Tuwin ay namnamin ang kabutihan ng Ama na sa inyo tuwira nagmamahal na patuloy na lumilingang nagbibigay ng ganang kasiyahan at kagalakan maging buhay nasa inyo ay ganap na kamtan niya'y walang dilitiba kundi ang buhay na walang hanggan. Magandang maga po, pagpalain kayo. Pwede na po. Ano